Amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at sa pagbubukas po ng bagong season sa taong ito. Ayan, ramdam niyo na po ba yung Christmas season ngayon? Malamig na. Praise God. And ayun, gusto ko lamang pong i-share sa inyo yung dito po sa may Ephesians chapter 3 verse 20. Ayan, verse 20 to 21. Ayun, basahin ko po sa Tagalog. Sabi po dito, purihin natin ang Diyos na makakagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. Purihin natin siya magpakailanman dahil sa mga ginawa niya para sa iglesia na kay Kristo Jesus. Amen. Praise God. Sa gabi pong ito, let us acknowledge the presence of God. Yung regalo na ipinagkaloob niya sa buhay ng bawat isa na natanggap natin na sa buong isang taon na hanggang sa araw na ito ay naging tapat ang Diyos. Amen. Sa kanya-kanya nating buhay, sa kanya-kanya nating sitwasyon. Kaya sa gabi pong ito, samahan niyo po kami magpurit magsamba sa ating Panginoong Jesus na siyang naging tapat. Amen. Mula noon hanggang ngayon. Praise Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan, sa iyong mga pangako na tunay sa aming mga buhay. We praise you, Jesus. Diyos noon pa man. Diyos noon pa man, pangako mo tipan, dakila at tapat. Pinatunayan mo mga pangako mo ay gagawin mo. Minsan pa, Diyos noon pa man, Diyos noon pa man, pangako mo tipan, dakila at tapat. Pinatunayan mo mga pangako mo ay gagawin mo. Dumaan man ang anumang bagyo, ako'y hawak mo at tiwala ang buong puso ko sa pangako mo. Dakila pasalamatan po natin ang Diyos. Yes, Jesus. Tapat sa akin, sa silangan hanggang kanluran ay pupurihin ka. Dakila ka sa akin. Oh, ika'y tapat sa amin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. We praise your name, O God. Hallelujah. Diyos ng kailanman, mundo'y lumipas man, di ka magwawakas. Sa lahat ng panahon, ika'y naging tapat sa mga pangako mo. Dumaan man ang anumang bagyo, kamay hawak mo, Panginoon. Dakila
praise you, Jesus. Oh, sing His name. Jesus ng aking buhay, sa'yo iaalay. Pag-asa at sandigan, ikaw lang kailanman. Jesus ng aking buhay, sa'yo pag-asa at sandigan, ikaw lang kailanman. Jesus ng aking buhay, sa'yo iaalay. Pag-asa at sandigan, ikaw lang kailanman. Jesus ng aking buhay, sa'yo iaalay. Pag-asa at sandigan, ikaw lang kailanman. O Diyos, ikaw lamang. Dakila ka, dakila ka, tapat sa akin. Dakila ka, tapat sa akin. Sa silangan hanggang kanluran ay pupurihin ka. Dakila ka, tapat sa akin. Dakila, dakila ka, tapat sa akin. Dakila ka, tapat sa akin. Sa silangan hanggang kanluran ay pupurihin ka. Dakila ka, tapat sa akin. Jesus ng aking buhay, sa'yo iaalay. Pag-asa at sandigan, ikaw lang kailanman. Jesus ng aking buhay, sa'yo iaalay. Pag-asa at sandigan, ikaw lang kailanman. Jesus ng aking buhay, sa'yo iaalay. Pag-asa at sandigan, ikaw lang kailanman. O Diyos, ikaw lamang. Dakila ka, tapat sa akin. Dakila ka, tapat sa akin. Sa silangan hanggang kanluran ay pupurihin. Sa silangan, sa silangan hanggang kanluran ay pupurihin ka. Sa
silangan hanggang kanluran ay pupurihin. Minsan pa, sa silangan hanggang kanluran ay pupurihin ka. Dakila ka tapat sa akin. Yes, Jesus. Salamat, Panginoon, at naging tapat ka sa buhay namin. Mula noon hanggang ngayon, Panginoon, nananatili ang iyong presensya. Nananatili ang iyong biyaya. Kaya marapat lamang, Panginoon, na papurihan ka namin. Marapat lamang, Panginoon, na madakila ka. Maitanghal ang ngalan mo, Panginoon. Kaya sa oras na ito, we just want you, Lord. We desire for more of you in our life. Hallelujah, Jesus. Nagpapakumbaba kami sa iyong harapan, Panginoon. Dahil alam namin kung gaano kami naging makasalanan. Ngunit nariyan ka. Patuloy, Lord God, na ipinagkaloob ang iyong sariling anak para maging kabayaran, Panginoon, sa lahat ng aming pagkakasala. Maraming salamat, Panginoon, that through Jesus Christ, we are able to receive the power, the salvation, Lord God, coming from you, the grace and mercy, Lord God, na inihanda mo para sa iyong mga anak, sa katuparan, Lord God, ang mga pangako mo sa buhay namin. Kaya sa sandaling ito, ikaw lamang ang siyang nais naming maitaas, ang nais naming mapapurihan, Panginoon, ang siyang nais naming maitanghal. Patuloy kang ang maghari sa buhay namin, Panginoon. Nananampalataya kami, Lord God, ng buong puso, that through your word, that through Jesus Christ, mabubuksan at maliliwanagan kami, Lord God, sa kung ano pa yung nais mo para sa buhay namin. Patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming turuan, Panginoon, sa kung ano yung nararapat, Lord God, na gawin naming mabuti at tama sa harap mo. Lord, hindi namin kaya nang wala ka. Hindi namin kaya nang kami lamang, Panginoon. Kaya maraming salamat sa iyong presensya na nananatili, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, na hanggang sa pagtatapos itong taon, Panginoon, pangahawakan namin na sa kapanganakan ng aming Panginoong Jesus, nagkaroon kami ng ilaw, Lord God, sa kadiliman. Hindi hadlang, Lord God, kung ano man yung hirap. Hindi hadlang, Panginoon, kung ano man yung paghihinagpis namin, dahil inalaw mo to, Lord God, for us to grow. For us, Lord God, na ma-experience kung gaano ka naging makapangyarihan sa buhay namin, sa bawat sitwasyon, sa bawat problema, sa bawat pagsubok, Lord God, na nasa harapan namin. Alam namin na walang imposible sa'yo. At ang lahat ng ito ay mapagtatagumpayan namin. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, Jesus. Lord, sa gabing ito, patuloy na mabuksan ang aming puso't isipan sa iyong mga salita, sa kung paano mo, Lord God, nais na ibahagi sa amin, Lord God, ang mga plano mo. Lord, have your way and let your will be done sa gabing ito, Father. Hallelujah, Jesus.
Marapat nga, Panginoon, na maitaas ka. Maluwalhati ka, matakila ka, maparangalan ka sa gabing ito, Panginoon. Come on, church, give Him praise. Give your best cup offering for the Lord. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Panginoon. At sa iyo namin, maingat na ibinabalik ang pinakamataas na papurit pagsamba para sa aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus, na naging regalo, na naging aming patnubay sa bawat sitwasyon, nang magiging katagumpayan namin ay sa iyo lamang, Jesus. Hallelujah, Jesus. We give you back all the glory, all the highest praises in Jesus' name, in Jesus' name. And all the people of God will say amen and amen. Glory to Jesus. Bigyan niyo po ako ng boses. Ayan. Isang magandang at mapagpalang gabi po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa gabing ito na minsan pa ibinigay ng Panginoon sa atin upang tayo po ay manalangin, magkaroon ng panumbalik na kalakasan sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Ako po ay nagagalak at minsan pa ako ay gagamitin ng Panginoon. Ito na po ang last Wednesday ng pagme-message ko for 2023. After that Sunday na. Purihin po ang Panginoon at lahat tayo ay nakasadsad ng December. Amen. Sige po, ang ating pong mensahe ngayon ay itutuloy lang po natin yung message ng Sunday. Doon po sa Romans chapter 6 verse 23. Ito rin po yung text na pinag-aralan natin or yung scripture na pinag-aralan po natin last week with Pastor John. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sa wikang English po, sabi dito, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Tayo po ay panandaliang manalangin. Purihin ka, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil kaming mga anak mo na nagkakasama-sama, Panginoon, sa lugar na ito, maging sa mga taong nanonood po sa amin via Facebook, Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat isa dahil kami, Lord, ay minsan pang lalapit at dudulog, Panginoon, sa trono ng iyong biyaya. Kami po, Panginoon, ay sama-samang mananalangin. Kami po ay sama-samang mapapalakas ng iyong salita ngayong gabi. Ikaw, Lord, ang maging sentro ng lahat ng bagay sa aming mga buhay, Panginoon. At lagi po naming iisipin, lagi naming sasabihin sa aming mga sarili na kami po ay walang magagawa kung wala kami sa iyo. Kaya, Panginoon, sa bawat oras, bawat minuto ng aming mga buhay, Panginoon, maging hininga po namin ang iyong mga salita, O Diyos, at maging kalakasan po ng aming mga pisikal at espiritual na pangangatawan, Panginoon, yung mga naririnig naming mga mensahe mula sa pang-araw-araw naming mga buhay, mula sa buhay na salita, Panginoon, na meron kami na galing sa iyong Biblia, sa Biblia, Panginoon. Kaya palakisin niyo po ang bawat isa, hayaan niyo po, Panginoon, na maranasan namin ang iyong banal na espiritu ngayong oras na ito, Panginoon, at hayaan niyo po, Lord, na flow naturally, Father God, yung gospel, Panginoon, the word of God that we're going to ponder this night, Panginoon. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. Ano man po yung gawain ng dyablo na patuloy po, Lord, na umaagaw ng aming mga attention, yung mga
kasalukuyan na iniisip namin, na nasa puso namin, Panginoon, ay amin pong tinatalian sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, inaangkin namin, Panginoon, ang katagumpayan at nais po naming maging victorious kami ngayong gabing ito, Panginoon. And as we go out from this church, Panginoon, dala-dala namin ang kasagutan, Panginoon, ng mensahe mo. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat at tinataas namin sa iyo ang lahat ng papuri, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon sa mensahe na ating pong pag-aaralan ngayon. Ito po ay maiksing mensahe lamang dahil continuation lang naman po ito ng message last Sunday, wherein yung message last Sunday is the eternal gift of freedom, na kung saan tinalakay po sa atin ni Pastor John kung paano tayo magkakaroon ng eternal freedom. And then now, yung title po ng message na pag-aaralan po natin ngayong gabi is the gift of Christmas is the gift of freedom. Amen? Kung wala po ang Christmas, walang freedom. Amen po ba? Hindi ko alam. Amen, of course. Kasi without Jesus Christ born in a manger, wala tayong Christmas na sineselebrate. And without this Jesus Christ who gave His life, there is no freedom. At nakafocus po yung freedom na yan sa spiritual na freedom. And that spiritual freedom nagmamanifest sa ating mga physical, sa ating mga emotional life. At yan po ay regalo ng Panginoon. That's why the gift of Christmas is the gift of freedom. Dito po sa ating message ngayong gabi, makikita po natin na meron diyang good news and bad news. Diba? Sa mga messages ng Panginoon, sa mga verses na usually nababasa natin dito sa Bible, mostly, laging may answer at may challenges na ibinibigay yung Panginoon. But then here in Romans chapter 6 verse 23, there is bad news and good news. Sabi po dyan, for the wages of sin is death. That is the bad news. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. That is the good news. Dito po sa ating church, meron din tayong good news. Good news, meron na tayong perang ano bang tawag doon? Pampa-renovate ng ating church. Praise God! Bad news, nasa mga bulsa nyo. So it's a challenge for you. How are you going to make that bad news into good news? Bring it out, bring to the church, and then let's have that renovation. Amen? Amen. Yan ang faith ng mga anak ng Diyos. That is the good news na ibinigay sa atin ng Panginoon. We can have that renovation. The bad news is, the money is still inside your pocket, so bring it out. Amen. Purihin po ang Panginoon. So, dito po makikita natin, when you see the word sin in Greek, ang ibig pong sabihin ng sin sa Greek is missing the mark. Ang bad news po dito sa atin ngayong gabi, sabi dyan, the wages of sin. Nung Sunday po, ipinakita ni Pastor John sa atin, what is the meaning of wages? Ito ay kabayaran, di ba? Na sa ating mga nagtatrabaho, kapag hindi ka nagtrabaho, you don't have that wage. Kapag pumirma ka ng kontrata, makikita mo how much are you going to earn when you, kapag ka napuno mo yung oras ng pagtatrabaho mo. Di ba po? Ganon sa atin, sa pagtatrabaho natin, hindi ka babayaran, lalo na sa mga daily rate, sa mga hourly rate, hindi ka babayaran kapag wala kang ipapakitang trabaho. Ganon po yung explanation ni Pastor Jappy. This wage is something you deserve. Pero yung gift na sinasabi nung message po nung Sunday, kusa lang ibinigay ito. And we are thankful because we have this gift from God, which is the eternal life. Na kung saan, pangbayad dun sa mga kasalanan na meron tayo. Because we human originally have this sin. Whether we like it or not, the moment na ikaw ay pinagbuntis ng iyong mga magulang, ikaw ay may original na nakasalanan. Lalong-lalo na kapag ang pamilya mo, ang magulang mo ay hindi Kristiyano.
na hindi ka pinagpipray nung ikaw pa lang ay nasa sinapupunan mo. Pero when your parents are Christian, maipagpipray ka na nila, maaalagaan ka na nila. And the one thing that we assured, kapag Kristiyano ang mga magulang mo, yung generational curse na pagkakaroon ng original na kasalanan, hindi na naipapasa sa baby. 'Di ba? Pero, pag lumaki ka, depende sa'yo kung paano ka mamumuhay. Katulad ng mensahe ni Pastor Noah nung Don't Watch, you have free will. If you're going to go back to that original state of your life. Yon. So, ang bad news po dyan is, the wages of sin is death, na kung saan tayong mga Kristiyano, winarn tayo ng Panginoon na ito yung kabayaran ng inyong kasalanan, kamatayan. Pero marami sa ating mga Kristiyano nagkakaroon ng maling understanding when it comes to sin. Na akala nila when they read the Romans chapter 3 verse 23 that all have sinned and come short of the glory of God, hanggang dun na lang. Na akala nila they are making a way for them to save themselves dun sa pagkakasalan, gagawa ko ng mabuti, tutulong ako sa mga mahihirap, mag-reach out ako ng mga mahihirap, tutulungan ko yung hindi ako gagawa ng kasalanan, sa bawat araw na gagawin ko, magiging mabait akong tao. Which is nagkakaroon sila ng misconception when it comes to sin. Kaya ang nangyayari, hindi sila nagkakaroon ng maayos na pagkaunawa sa kasalanan. Wherein, ang nakakatakot, hindi nila nakikita yung mismong target. Alam niyo po yung mga archers, pag maglalaro po yung mga archers, may target sila. Alam nila yung target, pero hindi nila matama-tamaan yung bullseye. Ngayon gabi, kailangan bilang mga Kristiyano, alamin natin yung bullseye natin. Na ang kasalanan ay hindi lang siya para, hindi mo siya kayang solusyonan ng sarili mo. Kasi nga, ang hinihiling doon, ang kabayaran doon ay kamatayan. Alamin natin kung ano ba yung makakapagbigay ng solusyon doon sa kamatayan na hinihingi dito sa verse na to. That is our bad news right now. So let's have this bullseye. Let's not have this missing the mark to see yung regalo ng Panginoon ngayong gabi. Kasi ibinigay na ng Panginoon yung regalo niya eh. Sabi doon, yung good news is eternal life in Christ Jesus. Yun po yung good news doon. That someday we're going to have a payday together. Magkakaroon tayo ng payday. And bad news yon when we miss the mark. Bakit? Kasi napakatindi ng kabayaran ng ating kasalanan. Ito ay kamatayan. Kaya church, let us not have this, let's not miss this mark na hindi natin matarget yung bullseye sa buhay natin. Targetin natin kung ano ba talaga yung tamang paraan para tayo ay para maranasan natin yung eternal life na sinasabi dun sa verse na ating babasahin ngayong gabi. So praise God po, December na, season of celebration the Christmas. And sino po sa inyo yung mga nag-i-spend ng time para mamili, iniisip yung mga pamilya nila, nagpi-prepare sila ng something for their family? Meron po ba? Huwag niyo po akong kakalimutan na, hindi, joke lang. Mga ninong at ninang na yun dyan. Okay? Huwag niyo pong kakalimutan yung inaanak niyo. Educational plan lang, pwede na. Joke. Okay. So, tayo po ngayon, in this season, maraming believers and unbelievers ang nagpiprepare ng present nila. Because they are thinking the people. Pero yung Panginoong Jesus, the moment that He gave His only Son to us, ahead of time inisip ka na ng Panginoon.
Ahead of time, gusto kang bigyan ng regalo ng Panginoon. And this gift, hindi natin siya ibinibigay sa isang tao. Ay, bibigay ko to kay Tita Merla kasi nung Sunday po nagbigay si Pastor Jappy ng gift na hindi naman alam nung bibigyan kung ano yung laman. Ganon din po tayo, di ba? Kapag nagbibigay tayo ng gift, hindi natin iniisip na bibigay ko to kay Tita Merla kasi deserve siya. Deserve niyang magkaroon ng ganito. Hindi ganon ang inisip ng Panginoon. You are giving gift because you love the person. Kasi naisip mo yung tao. Kasi kung yung gusto ng tao, ang ibibigay mo, hindi mo kayang bilhin yun. Ako, tatanungin niyo kung anong gusto ko matanggap sa Christmas. Siyempre, house and lot, para wala na akong iniisip, di ba? Hindi kayang ibigay ng tao yung gusto nating mga regalo. At kapag ibinigay mo yun sa tao, halimbawa si Kuya Mark, nag-wishlist siya, binigay ko yung wishlist niya. Hindi yun gift. Request niya yun. Di ba po? Ganon yung eternal life. Hindi siya gift na ni-request natin. Ngunit ibinigay siya ng Panginoon dahil mahal tayo ng Panginoon. Dahil ayaw ng Panginoon na sa Panginoon tayo Kanya tayo. Ayaw niya tayong forever tayong mamuhay kay Satanas. Kaya let us treasure alam niyo yung moment ng Christmas, ang sarap pong lumabas. Kasi kahit saan ka pumunta ngayon, alam mo yung mga music, lalo na kapag pupunta ka sa Angeles, sa street ng Apo, ang sarap, maririnig mo iisang kantahan yung maririnig mo. Ito yung pagpupuri sa Panginoon. The Christmas is the only season na kung saan makakarinig ka ng pare-parehas na song sa labas wherein they are playing the music for Jesus. Diba? Alam ng mga tao na this Christmas is for Jesus. This Christmas is the birth of Jesus Christ. Pero nabubulag sila kasi nga meron pa ring Satanas na namumuhay na patuloy pa ring kasinungalingan ang ibinibigay sa tao. Na itineturn pa rin nila yung focus ng mga tao, itineturn pa rin ni Satan yung focus nila doon sa mga material na bagay. Which is, dapat sineselebrate talaga natin yung true essence ng Christmas. And that is the Christ who gave us the eternal life. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tulog na po ba tayo? Saglit lang po itong message natin ngayon. So let's have this. And let us remember always that God is our Creator who loves us so much. That's why He given us the exact gift that we need. And that is the eternal life. Ngayong gabi po, meron po akong apat na bagay or na dapat meron tayo nito as a believer of Jesus. And that is the word gift. Ano ba tong gift na to? Binigyan ko po ng meaning yung gift, ginawa ko siyang acronym. So let us accept altogether the gift of Jesus Christ tonight. First of all, the letter G. Letter G is give up. Ang layo no? Let us learn how to give up. Sabi po dyan sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Wala kang magagawa kasi ikaw ay makasalanan. Kahit hanapin mo pa ang kahit anong paraan para matagpuan ang Panginoong Jesus, wala kang magagawa. That's why learn how to give up. Give up on trying to make your own way to see heaven. Give up your bad relationships. Bakit po? In 1 Corinthians chapter 15 verse 33 sabi po, bad company corrupts good character. Sabi po yun sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Give up on the desire to sin. Sabi po sa Romans 12 verse 9 says that we should hate what is evil and cling to what is good. Therefore, we must hate evil and we must hate sin. Ano pa yung dapat mong i-give up? Give up the world. You cannot serve the two masters.
Why we need to give up the world? We should not be conformed to the standards of the world. Sabi po sa Romans chapter 12, verses 1 to 2. And another one is, give up the works of the flesh. In Galatians chapter 5, verses 19 to 21, dinidescribe niya doon kung ano ba yung flesh. Okay? Ano po yung works of the flesh in this verses? Sabi dyan, describes as being adultery, fornication, uncleanliness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contention, so on and so forth. Basahin nyo na lang po. So those are the things that we have to give up. Give up your old nature. If you really want to experience this gift, the gift of Jesus Christ to you, you have to give up these things. Give up your old nature. You already received Jesus Christ in your heart. In Galatians chapter 2, verse 20, ano pong sabi doon? The old has gone and the new has come. As Christian, you should therefore always put Christ and represent Christ in your life. And how are you going to represent Christ if you are still living in these things, in your old nature, in your flesh, in the world, in sin, and in the bad relationships? Kaya this night, mga kapatid, ang panawagan po sa atin ng Panginoon, give up all these things. Number 2, kanino? In Christ alone. In 2 Corinthians chapter 5, verse 21, sabi dyan, He hath made Him, Jesus, who knew no sin to be sin for us, that we might be made the righteousness of God in Him. Walang ibang ibinigay ang Panginoong Diyos sa atin, kundi ang kanyang anak na si Jesucristo. Kaya, let us just focus on Jesus Christ. Instead, sa ibang bagay dito sa mundong ito, let's look to Christ because He alone can save you. Pangatlo po, you have to find freedom. The number 1 is give up. Number 2 is in Christ. Number 4 is find freedom. When you find freedom, there is forgiveness. And if you want to have that freedom, you have to accept the death on the cross as payment for your sin. In Romans chapter 5, verse 8, but God commanded or showed His love toward us. Sabi po dyan, but God demonstrated His own love for us in this, while we were still sinner, Christ died for us. How are you going to find your freedom? How are you going to find your forgiveness? In Christ alone, who died on the cross. Always remember the cross. When you commit sin, remember the cross. Kung nafe-feel mo sa sarili mo na nalalayo ka na sa presensya ng Panginoon, find the cross. And the cross will tell everything that He made for you. And that is the love of God. He demonstrated His love to us, according to Romans chapter 5, verse 8. And lastly, the letter T, take it. You have to take, walang kabuluhan yung mga bagay na ginagawa natin dito sa mundong ito if you're not going to take it personally. Last Sunday, in-end up ni Pastor John yung ating service with the acceptance prayer. Tama po ba? Kasi gusto niya magkaroon tayo ng proper relationship sa Panginoon. Yun ang hangarin din ng mga pastor. We want you to take this gift that God's offered to us. Because this gift is perfect. Because this gift is eternal. Because this gift is our freedom. Ayaw ng bawat isa, ayaw ng nating mawala ng kabuluhan ng paglilingkod natin sa Panginoon. That's why let us take this gift na hinanda ng Panginoon sa atin. Sabi po dito sa ating text, for the wages of sin is death. And this death is the eternal separation from God. Sa sobrang pagmamahal ng Panginoong Jesus sa atin, He gave His Son for us to have this eternal gift na ngayon pa lang pwede na nating ma-enjoy. Ngayon pa lang dapat ini-enjoy na natin. Amen po ba?
how are you going to accept this gift na meron tayo? Unang-una, you already saved. You have to realize to yourself that you are already saved. Putting your faith to God and trust on the Lord, or trust in the Lord Christ alone. Alam niyo po, ang sarap ng mga bagay na kung saan malalaman mo, or ang sarap maging Kristiyano, yun na yun. Alam mo yung pag down na down ka, meron kang nakakausap, meron kang mga kapatiran na pwedeng i-chat, na mag-pray sa'yo, meron kang family sa church na alam mong nakaalalay sa'yo, kahit na minsan hindi halata. Pero kapag lumapit ka, bibihira yung magsasabi ng wala, bibihira yung magsasabi ng no sa'yo. Amen po ba? Na-enjoy niyo po ba yung buhay Kristiyano natin? That is also the gift of God to us. Yung magkaroon ka ng, tinawag ka ng Panginoon, tinanggap mo yung Panginoon, and nagkaroon ka ng another family. And that is your family in Christ. Kaya mga kapatid, kapag napapanghinaan tayo, or minsan nawawalan tayo ng pananampalataya, nagkakaroon tayo ng unbelief sa Panginoon, let us always go back to Jesus Christ. Because only God can remove all the barriers, all the gaps na meron tayo sa ating mga iniisip, sa ating pang-araw-araw na buhay. Para po sa ating conclusion, in 2 Corinthians chapter 9, verse 15, sabi po dyan, thanks be unto God for His unspeakable gift. Or in another translation, indescribable gift. Yung gift na ibinigay ng Panginoon sa atin is the best gift ever. Amen? Ibinigay ng Panginoon yon even we don't deserve it. Gumawa siya ng way for us to receive this greatest gift to us. That's why this night, the gift of Christmas through Jesus Christ, we are experiencing freedom. Nothing compares to the gift of Jesus Christ. Yan po ang mga panalitang iiwanan ko sa inyo na nawa panghawakan po natin. Walang iba makakapagbigay ng magandang regalo sa atin ngayong Pasko kundi ang Panginoong Hesukristo. Walang iba tayo dapat pangahawakan na makakapagpasaya sa atin kundi ang regalong mula kay Kristo. Yung mga regalong tatanggapin po natin sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya, maging masaya tayo kasi ginamit sila ng Panginoon para tayo ay pagpalain. Kaya ngayong gabi po, let us enjoy also this gift from the Lord, the gift of we can pray, we can use again our authority, our identity as children of God, and let us enjoy the prayer time together. Sige po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon because we have this Christmas. Na every year, Father God, we are assured that we are celebrating the correct Christmas, Father God, in our lives. Na wala man kami, Panginoon, maraming handa, wala man kaming tanggapin na maraming regalo, Panginoon. Pero Lord, salamat because you satisfy us, Panginoon. Thank you, Lord, because your grace is always sufficient in our lives, Father God. Thank you, Lord, because you are faithful in providing all the things that we need, Panginoon, sa aming mga tahanan. Sa iyong mga kamay lamang kami, Lord, umaasa. Sa iyong mga kamay lamang namin, Panginoon, ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. And thank you, Lord, for this message, Father God, that through this eternal life that we have, Panginoon, we may be able to enjoy, Panginoon, yung buhay, nakasama ka, away from sin, Father God, away from the lust of the flesh, Father God, away from this bad people, Panginoon, away, Panginoon, from this world, Panginoon, na pulong-puno po ng chaos, Panginoon, that causing us to separate from your love, Panginoon. Lord, thank you. Thank you po, Panginoon, dahil ikaw ang nagsisave sa amin. Ikaw, Lord, ang nagsusustain sa amin. Ikaw, Lord, ang
ang patuloy, Lord, na kumukuha sa amin mula sa kadiliman, mula sa kalagayan ng mundong ito, Panginoon. Thank you, Father God. We want to entrust to you the prayer time that we're going to have, Panginoon. Ngayon pa lang, Lord, pinangahawakan na po namin ang kasagutan sa aming mga panalangin, Panginoon. Hindi pa man po namin nabibigkas. Batid niyo po, Panginoon, ang aming mga puso't isipan. Kaya ipinagkakatiwala namin ito, Panginoon. Let the true enjoyment in our prayer time be with us, Panginoon, and let your Holy Spirit work within this place, within the lives of the people who's praying with us through Facebook, Panginoon. Abutin niyo po sila ng iyong mga kamay, Panginoon. And may we enjoy this night. This we pray in Jesus' name. Amen. Come on, church, let us sing all together. Sing the Lord. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Sing Amen. 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 Sing Amen. 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 Sing the Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Sing Amen. And Amen. 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 Sing Amen. And Amen. 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 Oh, we give you praise. We give you honor, oh God. We give you glory. Receive God's favor, God's blessing, God's power over your life. Jesus' name, Jesus' name. For you are with us. Jesus, hallelujah. May His favor. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children. May this be your prayer. Be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children. Sing, may His favor. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children,
His favor be upon you and 1,000 generations in your family and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. May His presence, may His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you in the morning, in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you in the morning, in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Upon you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you in the morning, in the morning, in the evening, in your coming, in your going. Lord, we acknowledge your presence in our lives, oh God. He is for you. Oh, in the morning, in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping, in rejoicing. He is for you. 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 Declare that He is for you. 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 Hallelujah, Jesus. He is for you. He is for you. He is for you.
take us to that holy place where we can pray for one another and for our prayer pointers today. Holy Spirit, we need you right now. We acknowledge your presence, Holy Spirit. Holy Spirit, tulungan mo kaming manalangin ng taimtim at buong puso para sa isa't isa at para sa mga bagay na ipinapanalangin ng simbahan ito, Panginoon. Holy Spirit, thank you right now. And right now, Father God, we lift up, Lord God, to you, the church, Panginoon. Thank you, Lord God, sa church na meron kami, Father God. Abundant Life Church, Angeles, Panginoon. Thank you, Lord God, that we have this place, Panginoon, this sanctuary, Lord God, this safe place, Lord God, kung saan malaya kami, Lord God, manalangin, mag-usap ng iyong salita, Panginoon, at magdiwang, Panginoon, sapagkat kami iyong niligtas, Father God. And right now, Father God, we pray na patuloy mong protektahan at ingatan, Lord God, ang iyong simbahan, Panginoon. Father God, we lift up, Lord God, to you, our pastors, Panginoon, the leaders of this church, Father God. Lord God, right now, we lift up, Lord God, to you, Pastor Roel, Pastor Tony, Lord God, our head pastor, Pastor Joe, Pastor Grace, Pastor John, Pastor Aris, Panginoon, natin yung lingkod, Father God. Lord, continue to anoint, Lord God, your leaders and pastors in this church, Panginoon. Lord, turuan mo kaming maging mapagkumbaba sa inyong harapan, Father God. Tulungan mo kami, Panginoon, na mag-confess sa inyo, Panginoon, at hindi magmalaki, Panginoon. Expose what needs to be exposed, Panginoon, in the name of Jesus, Father God. Cleanse your church, Father God, in the name of Jesus. Remove any spirit of pride, Panginoon, in the name of Jesus, Father God. Help us, Lord God, to be humble, Panginoon, in front of you, Panginoon, because it's only by your grace and your mercy alone, Lord God, that we are able to stand here in front, Panginoon, and minister to your people, Panginoon. Remind us, Father God, that you have called us, Lord God, to take care of your sheep, Panginoon, and not to take advantage of them, Panginoon, in the name of Jesus. Alagaan sila, nurture them, Father God, for they are the next generation leaders of the church, Panginoon, in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. Lord, thank you, Lord God. We pray, Lord God, that you continue to bless, Lord God, the church, Lord God, with humility, love, and unity, Panginoon, in the name of Jesus. Lord God, maraming salamat, Lord God, sa leaders na itinalaga mo sa simbahang ito at sa lahat ng mga ministry heads, sa lahat ng mga workers, Lord God, and volunteers, Lord God, sa simbahan, Panginoon. Thank you, Lord God, for the worship team, Lord God, na patuloy, Lord God, in spite of their busy time, in spite of their work and studies, Panginoon. Nandito sila every Wednesday prayer night, nandito sila every dawn watch, Sunday service, Panginoon, even the youth jam, Panginoon, para tumugtog, Lord God. They are the Levites, Lord God. They are the modern day Levites, Panginoon, na nagbubungkal ng lupa, Lord God, ng iyong mga anak, Panginoon. Continue to anoint them, Lord God, and bless them, Lord God, with the power of the Holy Spirit, Father. Fire be upon them, Lord God, in the name of Jesus, Lord God. For you are using their lives, Father God, para dalhin, Lord God, ang kongregasyon to the Holy of Holies so that our hearts will be ready to receive the Word and for us, Lord God, na makita at mamit ang Panginoon, in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord God, sa buhay ng aming worship team, Lord God, and yung multimedia namin, Lord God, na nagbibigay ng lyrics, Lord God, at nag-ayos ng live, Panginoon, in the name of Jesus. Continue, Lord God, to bless them as well, Panginoon. Dahil sila po, Lord God, ang dahilan kung bakit nakakapag-broadcast kami, Panginoon. Continue to bless, Lord God, their hearts, Panginoon, as they serve you, Panginoon, in the name of Jesus. They may not be seen by the church that much, Panginoon, pero their ministry is vital, Panginoon, in the name of Jesus. Bless, Lord God, the other ministries as well that we have, Lord God, the youth, Panginoon, the elders, the kananayan, the katatayan, Panginoon, the food ministry, Lord God, na nagpapakain po, Lord God, sa mga Sunday schoolers namin, Lord God, yung ushering namin, Lord God, at iba pang mong ministeryo, yung decorations committee namin, Panginoon, yung finance team, Lord God, na siyang nagbabantay ng finances ng church, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God. Thank you, Lord God, sa buhay ng bawat isang to, Lord God. Alam namin, Lord God, that walang bayad lahat ng ito, Panginoon, in the name of Jesus. Pero patuloy pa rin po namin ginagawa ito, Lord God, because we want to serve you, Panginoon. We want to serve the living God, Panginoon. Buhay kayo, Panginoon, at alam namin, Panginoon, wala mang, Lord God, hindi man, Lord God, wala man to, Lord God, sa patak, Lord God, ng pagmamahal na binibigay mo sa amin, Lord God. Hindi namin kayang ibalik, Lord God, lahat ng ginawa mo at ginagawa at gagawin mo sa buhay namin, Panginoon. Pero dalangin namin, Lord God, sa maliit na bagay na pagsaserve namin, Lord God, we pray na mapalapit kami sa puso ninyo, Lord God. Maintindihan namin kayo, Lord God. For you have said in your word, Lord God, that
For the Son of Man did not come to be served, but to serve, Panginoon. Kayo na anak ng Diyos, Panginoon, ipumunta dito sa lupa para magsilbi. Paano pa kami, Lord God, in the name of Jesus, Lord God. So continue, Lord God, to give your children, Lord God, the leaders of this church, Panginoon, the elders, Panginoon, of this church, Panginoon, the ministry heads of this church, Lord God, to have that servant's heart, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God, in the name of Jesus. Thank you, Lord God, for the Abundant Life Church, Panginoon, the family that we have, Lord God, dito sa simbahan ito, Lord God, and we pray that continually, Lord God, bring more souls, Lord God, in this place, Panginoon, para maranasan rin po nila, Lord God, yung pagmamahal na nanggagaling sa inyo, and prepare us, Lord God, and mold our hearts, Lord God, to be ready, Lord God, to feed your lamb, to take care of your sheep, and to feed your sheep, Panginoon, in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. Thank you, Lord God. Tinataas din po namin, Lord God, yung aming mga plans and activities this coming days, Panginoon, this week, Panginoon. Magkakaroon kami ng youth jam, Panginoon, in the name of Jesus. And also yung upcoming kantata namin, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, i-bless you po patuloy yung mga kabataan namin, Panginoon, na ginol nila, Lord God, na from February until December, Panginoon, even hanggang February next year, Lord God, makumpleto nila, Lord God, na isang taon sila nag-youth jam. Patuloy niyo po, Lord God, i-bless yung puso ng mga batang ito, Lord God. Kayo nawa, Lord God, na mag-reveal sa kanila, Lord God, kumausap sa kanila, Lord God, na yung ginagawa nila, Lord God, is walang sayang, Panginoon. In Jesus' name, Lord God, in Jesus' name, na yung mga ginagawa ni Lord God para sa inyo, Lord God, isibabalik nyo, Lord God, sa tamang panahon, Panginoon. At kayo nawa, Lord God, ang magprotekta, Lord God, sa mga kabataan na to, Lord God, remove, rebuke, Lord God, and renounce, Lord God, the spirit of depression, anxiety, Lord God, sa buhay ng mga batang ito, Lord God. And I pray right now, Lord God, na ma-let go po nila, Lord God, yung isang bagay, Lord God, na pumipigil sa kanila, Lord God, na mag-elevate at evolve, Lord God, in that social media. Sobra silang distracted, Panginoon, in the name of Jesus, is because hindi nila mabitawan yung mga cellphone nila. Father God, right now, Father God, I pray in the name of Jesus, Panginoon, na instead of cellphone, Lord God, yung gustong-gusto nilang hawak, Panginoon, I pray right now, Lord God, in the name of Jesus, Lord God, magkaroon sila ng desire, Lord God, ng Bible, Lord God, yung salita mo, Lord God, ang patuloy nilang hawakan at saliksikin, Panginoon, ang paggising nila hanggang sa pagtulog nila, Panginoon. I pray, Panginoon, na kumapit sila, Lord God, kumuha sila ng mga pangako, Lord God, sa inyo, Lord God, at aralin nila, Lord God, ang iyong salita, Panginoon, sapagkat ito lamang, Lord God, ang magbibigay sa kanila, Lord God, ng katiwasayan, kapayapaan at kalakasan, Panginoon. You have said in your word, Lord God, in Joshua 1:8, Lord God, that if we meditate on it day and night, Panginoon, in the name of Jesus, Panginoon, you would bless us, Panginoon, you would protect us, Panginoon, in the name of Jesus. Thank you, Lord God, sa ministry at sa buhay, Lord God, ng bawat isa, Lord God, sa lahat ng bumubuo ng Abundant Life Church Angeles City, Panginoon. Continually bless this spiritual family na meron kami. May we be grateful, Panginoon. May we be thankful, Lord God, na meron kaming mga second mother, second father, Lord God, brothers and sisters, Lord God, that are guiding us, Lord God, and helping us, Lord God, spiritually, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God, in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. Right now, Father God, we're praying for the nation, Panginoon. Thank you, Lord God, that we are nakatira kami, Lord God, sa bansang Pilipinas, Father God. And right now, we're praying, Lord God, for the order in the government systems, Lord God. Yung matigil, Panginoon, yung graft and corruption, Lord God, sa bansang Pilipinas, Panginoon, yung maging united, Lord God, ang mga mamamayan, Lord God, ng bansang Pilipinas, Lord God, ang mga Pilipino ay magtulungan, Lord God, sa kapwa Pilipino. Alisin niyo po, Lord God, yung korupsyon sa gobyerno, Panginoon. Lord God, from the highest position in this country, Lord God, from the President, Lord God, up until the kagawads, Panginoon. And Lord God, alisin niyo, Lord God, yung panggagancho, Lord God, at yung pang-aabuso, Lord God, ng mga Pilipino sa kapwa nila Pilipino, Lord God. Remove corruption, Panginoon. In Jesus' name, Lord God. In Jesus' name, Lord God, lalo na sa mga government offices, Panginoon. I pray, Lord God, na yung mga tao na nagtatrabaho sa government office, magkaroon sila ng joy, Panginoon, at hindi maging priority nila, Lord God, yung red tape, Panginoon, in the name of Jesus, Father God. Yung mga simpleng isang araw lang pinatatagal, Panginoon, para makakuha ng lagay, Panginoon. Kunwari, papabilisin, Lord God, pero it's really the normal process, Panginoon. O Lord God, alisin niyo po ito sa gobyerno sa Pilipinas, Panginoon. Sobrang naging talamak na po yung ganitong
kaugalian, Lord God, kagawian, Panginoon, in the name of Jesus. Alisin mo po to, Lord God, sa bansang Pilipinas, Panginoon. We're lifting up, Lord God, to you, our government, Panginoon. Cleanse the government, Panginoon. Cleanse the government, Panginoon, in the name of Jesus, Panginoon. Sapagkat hindi deserve, Lord God, ng mga mamamayang Pilipino, Lord God, yung klase ng serbisyo na meron kami, Panginoon. Hanggang ngayon, hindi pa rin po automated at hindi pa rin po computerized, Panginoon, yung sistema na meron kami, Lord God, because I was told they don't want to automate, Lord God, the system kasi hindi na sila makakakurakot, Panginoon, in the name of Jesus. And I pray right now, Panginoon, in the name of Jesus, na mag-raise up kayo, Lord God, ng mga leaders, Lord God, future government leaders, Lord God, na aalagaan, Lord God, yung meron yung bansang Pilipinas, Lord God. Hindi yung nag-uunahan sila, tumatakbo sila sa posisyon, Lord God, because nag-uunahan sila, Lord God, ng kanilang makukurakot, Panginoon, in the name of Jesus. So right now, Father God, we're praying, Lord God, na kayo nawa, Lord God, maglinis at mag-raise up, Lord God, ng mga next generation leaders, Panginoon, sa bansang Pilipinas, Panginoon. Iligtas niyo po, Lord God, ang yung mga anak, Panginoon, na nananalangin, Lord God, naniniwala, Lord God, na tinawag ninyo at pinili ninyo, Lord God, ang bansang Pilipinas, Lord God, in the name of Jesus, Lord God, in the name of Jesus. We're praying, Lord God, for economic stability, Panginoon, in the name of Jesus. We're also lifting up, Lord God, to you, Panginoon, yung nangyari, Lord God, na bombing sa Marawi, Panginoon. O Lord God, kakabalik lang po ng mga Marawi residents, citizens, Panginoon, sa kanilang syudad, Panginoon, and hindi pa nga po sila fully nakaka-recover, Panginoon, pero may pagbubomba na naman po nagagawa, Lord God, sa kanilang syudad. O Lord God, I know you're sovereign, Lord God, and you're the God of all, Panginoon, in the name of Jesus. And right now, Father God, I lift up, Lord God, to you, our brothers and sisters in Mindanao, Panginoon. Protect them, Lord God. Baguhin niyo po, Lord God, yung sistema na nangyari sa Mindanao, Panginoon. Hallelujah, Jesus. And I know, Lord God, that kayo po, Lord God, yung maging comfort nila, Lord God, sa nangyaring ito, Lord God, sa kanilang sa trahedyang ito, Lord God, in the name of Jesus, Lord God, in the name of Jesus. May your presence, Lord God, be upon, Lord God, your children, Lord God, in Mindanao, Panginoon, sa pangyayaring ito. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Lord God, we're praying, Panginoon, hallelujah, for healing, Panginoon, in the name of Jesus. Right now, Father God, itinataas po namin ang lahat ng may mga karamdaman, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, may your healing hand, Lord God, be upon, Lord God, yung sa mga anak ninyo nakakaramdam ng karamdaman, Panginoon, in the name of Jesus. Sickness, Panginoon, headaches, fevers, Lord God, diarrhea, Panginoon, in the name of Jesus. Mental health issues as well, Panginoon, anxiety, depression, Panginoon. Hallelujah, Father God. We lift up, Lord God, to you our bodies, Lord God, our minds, Panginoon, our emotions, Panginoon. O Lord God, help us, Lord God, to give up, Lord God, yung mga bagay na nakakapagbigat, nagbibigyan ng kabigatan sa amin, Lord God, yung stress, Panginoon. We will learn, Lord God, to surrender, Lord God, all these negative things, Lord God, to you, Panginoon, so that palitan nyo sila ng magagandang bagay, Panginoon, in the name of Jesus. Madalas, Panginoon, kami lang yung pumipigil sa sarili namin para ma-receive namin yung blessing na yon, Lord God, na gusto nyong ibigay because may laman pa yung kamay namin, Panginoon. So help us right now, Lord God, to surrender, Lord God, yung mga nasa kamay namin, yung nasa puso't isip pa namin na gumugulo sa amin, Panginoon. Palitan nyo po, Lord God, yung mga pangit at negatibong emosyon, Lord God, na gumugulo at sumasaklaw sa puso namin, Lord God, na magagandang bagay, Lord God, na nanggagaling sa inyo. For the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, Lord God. Naway yung mga bagay na ito, Panginoon, yung mamalagi at mag-umapaw, Lord God, sa puso namin, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, Father God. And right now, Lord God, we're praying for the finances, Panginoon, ng bawat isa. Right now, Father God, we're lifting up, Lord God, to you, the businesses, Lord God, na meron ng mga bawat isa sa mga members namin and the work that we have, Father God. Right now, Father God, I pray na continually bless you po, Lord God, yung mga businesses ng mga kapatiran namin, yung Adonai, Lord God, yung cake business, Lord God, na sweet and marvelous, Lord God, yung 316 kimchi, Panginoon, in the name of Jesus, yung peanut butter, Lord God, yung mga may talyer, Panginoon, at kung ano pang businesses, Lord God, and we're also lifting up, Lord God, to you, yung mga trabaho ng bawat isa, Panginoon, and we're also lifting up, Lord God, to you, yung mga naghahanap pa ng trabaho, Panginoon, in the name of Jesus. Oh, Lord God, right now, thank you, Lord God, sa finances, Lord God, sa
sa trabaho at business na meron kami, Lord God, na naglalagay, Panginoon, ng pagkain sa hapagkainan namin, Lord God. And for that, we're grateful, Panginoon. Help us, Lord God, to appreciate, Panginoon, and be grateful, Lord God, sa trabaho na meron kami, Lord God. Alisin niyo po yung complainant spirit, Panginoon. Alisin niyo po, Lord God, yung pagrereklamo namin sa mga trabaho namin. Bagkus, Panginoon, maging grateful kami at maging blessing kami, Lord God, dahil sa mga trabahong meron kami, Panginoon, meron kaming pambayad sa mga utilities namin, Lord God, at meron kaming pambili ng pagkain, Panginoon. And we're lifting up, Lord God, to you, Panginoon, yung nakakaramdam ng stress sa trabaho, Panginoon, in the name of Jesus. I pray right now, if they're praying for a second job, if they're praying, Lord God, for a new job, Panginoon, in the name of Jesus, bless niyo po, Lord God, ang yung mga anak, Lord God, ng mga career, Lord God, na mahahanap nila, Lord God, yung fulfillment and yung purpose na hinahanap nila, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God, in the name of Jesus. We're also lifting up, Lord God, to you, yung mga nagpipray ng increase, Panginoon, in the name of Jesus, yung mga nagpipray ng promotion, Panginoon, in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. We're lifting up, Lord God, to you, their desires, Lord God, to continue, Lord God, to elevate, Lord God, the status of their family, Lord God, to break, Lord God, the bondage of poverty, Lord God, and death sa pamilya nila, Lord God, sa pamilya namin, Panginoon, in the name of Jesus. Jesus, kayo nawa, Lord God, yung mag-bless sa amin, Lord God, ng mga opportunity, Lord God, para po ma-break na itong mga bagay na to, Lord God. Alam po namin, Lord God, that you have great plans to prosper us and not to harm us, Panginoon. Plans to give us a hope and a future, Lord God. And right now, Father God, we're praying, Lord God, for the works and the businesses of each and every one of us, Panginoon, in the name of Jesus. We're also praying, Lord God, for the stability of the church and its finances, Lord God, yung improvement po ng mga church equipment and facilities na meron kami, Panginoon. Be upon us right now, Lord God, especially yung kantata, Panginoon, this coming December, Panginoon, right now, in the name of Jesus. December 17, we're praying, Lord God, na marami po kaming mabentang tickets, Panginoon, para po sa improvement ng church namin, Panginoon. And we're praying, Lord God, na yung mga new musical instrument na pinagpipray po, Lord God, ng worship team, Panginoon, is mabili na namin, Father God, in Jesus' name, Lord God, in Jesus' name, Father God. Bless us, Lord God, with favor, Lord God, and nawa, Lord God, makita nila, Lord God, yung mukha ni Jesus, yung presence ni Jesus, Lord God, sa buhay namin, Lord God, as we sell these tickets to them, Panginoon. Bless us with favor, Lord God, and grace and mercy and blessing, Lord God, as we reach out to people, Lord God, and sell yung tickets, Panginoon, in the name of Jesus. We're praying, Lord God, na it is only by your might and your power and your grace and your mercy alone, Lord God, and dalangin namin, Father God, na kung magkano yung sales namin last year, Lord God, is mas madami pa po yung sales namin this year, Lord God, because you're a progressive God, Lord God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. We're also praying, Lord God, and lifting up, Lord God, to you, na kami ay maging good and faithful steward, Lord God, ng blessings, Lord God, na binibigay mo sa amin, Father God. Lord God, teach us how to tithe, Lord God. Teach us, Lord God, the power of tithing, Lord God. Teach us, Lord God, the importance of tithing, Panginoon, and how important it is, Lord God, for us to be faithful, Lord God, for the little things na meron kami, Lord God, na sabi nga po ninyo, Lord God, sa Malakay, Father God, you steal and you steal away, you steal from me because you do not tithes, Panginoon, and now you're under a curse, Panginoon. Lord God, right now, Father God, I pray, Panginoon, na maging living word, Lord God, yung salita mo na yun, Lord God, sa Malakay 3:9, Panginoon, na hindi lang namin siya, Lord God, i-disregard, Panginoon. Yes, Father God, pwede kaming kumita, Lord God, pero yung protection, Lord God, na nagagaling sa inyo, Lord God, yun yung hindi kayang bayaran ng pera, Panginoon, in the name of Jesus. And when we tithes, Panginoon, we are surrendering and we are believing, Lord God, that you can bless us, Lord God, more than the things, Lord God, na kayang bilhin ng pera, Lord God, in Jesus' name, Lord God, in Jesus' name. Thank you, Lord God, sa finances, Lord God, na meron kami, Panginoon, and we continually pray, Lord God, na makita namin, Lord God, na yung lahat ng blessing na meron kami, Lord God, it comes from you, Panginoon, and wala dapat dahilan, Lord God, para maging madamot kami at maging ganid kami, Lord God, sa pagpapalang binibigay niyo sa amin, Panginoon, in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord God, sa lahat ng ito. And right now, Father God, we lift up, Lord God, to you the prayer request of our brothers and sisters. Come on, church. Basahin po natin yung prayer request ng ating mga kapatiran, and let's spend 2 to 3 minutes to declare good things sa kanila and lift up their prayer request to the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus.
manifest himself. If you worship, he will manifest himself. If you call him, he will manifest himself. If you seek him, he will manifest himself. If you worship, he will manifest himself. If you call him, he will manifest himself. If you seek him, he will manifest himself. If you worship, he will manifest himself. If you call him, he will manifest himself. If you seek him, he will manifest himself. Yahweh will manifest himself. Jireh will manifest himself. Rapha will manifest himself. Will manifest himself. Yahweh will manifest himself. Jireh will manifest himself. Rapha will manifest himself. Will manifest himself. Yahweh will manifest himself. Jireh will manifest himself. Rapha will manifest himself. Will manifest himself. Oh, Yahweh will manifest. Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Say his name. Say his name. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. You are everything, Lord. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. If you worship, if you call him, if you seek him, if you worship, he will manifest himself. If you seek him, he will manifest himself. If you seek him, he will manifest himself. Give declare. If you worship, he will manifest himself. If you call him, he will manifest himself. If you seek him, he will manifest himself. You are everything, Lord. If you worship, he will manifest himself. If you call him, he will manifest himself. If you seek him, he will manifest himself. If you worship, he will manifest himself. If you call him, he will manifest himself. If you seek him, he will manifest himself. Oh, shout Yahweh! Yahweh will manifest himself. Jireh will manifest himself. Oh, keep declare. Will manifest himself. Keep declare. Manifest himself. Oh, Yahweh. Yahweh will manifest himself. Jireh will manifest himself. Rapha will manifest himself. Will manifest himself. Yahweh will
Thank you for your faithfulness, O God. That through the ages, you never change us, O God. For you are our Lord, our Savior, our healer, our provider, our master, O God. You are everything. In Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name. Yes, Lord God. Hallelujah. Thank you, In Jesus. Jesus' name. Truly, Father God, sa lahat ng Panginoon, Diyos ka sa amin, Father God. You are Yahweh, Father God. Rapha, Panginoon, our healer, Panginoon. Jireh, Panginoon. Adonai, Father God, our provider, Panginoon. You are all-powerful, Panginoon. More powerful, Lord God, than any of our circumstances right now, Panginoon, in the name of Jesus. Father God, you are all-knowing, Lord God, and you are omniscient, Panginoon. You're present, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Lord God, na nananalig sa inyo, Father God. And right now, Father God, I pray, Panginoon, sabi niyo, Lord God, sa Isaiah 52:9, Lord God, that you have hidden your face, Lord God, from us because of our iniquities, Panginoon, because of our sins, Lord God, our unconfessed sins, Panginoon. And right now, Father God, I lift up, Lord God, to you the hearts of each and everyone in this place, Panginoon. And we ask forgiveness, Lord God, for all the sins that we have committed knowingly and unknowingly, Panginoon. Sinasadya o hindi man namin sinasadya, Panginoon. Help us, Lord God, to have a humble and contrite heart, Panginoon. A pure heart, Lord God. Thank you, Lord God, sa gabing ito, Lord God, dahil alam ko, Lord God, more than the word, Lord God, you have made your presence, Lord God, felt tonight, Lord God, in the name of Jesus. Sa lahat ng mga puso, Lord God, ng taimtim na naghahanap at nananalig at nananampalataya at kumakapit sa inyo, Panginoon, in the name of Jesus. Thank you, Lord God, for this night. Thank you, Lord God, for the word. Thank you, Lord God, for this place and the time, Lord God, and the freedom, Lord God, na kami makapag-praise and worship sa inyo at makapanalangin, Lord God, in the name of Jesus. Thank you, Lord God. Patuloy kayo, Lord God, na maging Diyos, Lord God, at tagapagligtas ng buhay namin, Panginoon, in the name of Jesus. Thank you, Lord God. We honor you. We love you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord Church. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Amen. Grabe yun ah. Ayun po, good evening sa lahat. Yun po, bago po tayo dumako sa offering natin, just want to share this verse po. Sabi po sa Romans 15:13, May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Amen? Ano pong gustong sabihin dito sa message na to na sinulat ni Paul? Yung gusto pong sabihin dito ni Paul is, kumbaga sa madaling salita, sinasabi niya kay Lord na, Lord, i-fill up mo yung mga believers mo ng pag-asa. Amen. Hindi niya sinabi dito na, Lord, fill up mo kami ng, ng kotse, fill up mo kami ng pera, fill up mo kami ng bahay at lupa. Ang sinabi dito ni Paul, Lord, fill up all of us in hope. Kasi, tawag dito, alam na kasi ni Paul yung pakiramdam na meron ka. I mean, yung mga bagay na meron ka dito, alam na ni Paul na pwede mo makuha yan eh. Pero yung, alam mo yung peace, yung protection, hindi kayang bayaran kasi yan ng pera eh. Amen. And, one thing pa na sinabi dito ni Paul is, tawag dito, as you trust in Him. So sinabi niya, may the God of hope fill you with all joy and peace. God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him. Di ba po pag may pinigyan tayo ng isang bagay, hindi naman natin binigay yun kasi gusto lang natin ibigay. May ibig sabihin yun. Amen.
Halimbawa, nagbigay tayo ng malaking pera sa isang tao, hindi naman ibig sabihin na nagbigay lang tayo eh. Pero yung binigay natin na yon, pinagkatiwala natin sa taong yon kung ano yung binigay natin sa kanya. Amen. So, as we give our offering to God, pagkatiwala na natin kay Lord. Kasi, tawag dito, binigay mo na eh. I-all out mo na kay Lord. Amen. Huwag na nating hayaan na alam mo yung kabigay natin, meron pa tayong doubt, meron pa tayong iniisip na baka hindi mangyari, ganito. Nag-pray pa tayo, di ba? Parang yun yung tanong natin ngayon eh. Nag-pray ka pa kung magkakaroon ka lang din naman ng doubt nang nagbigay ka pa. Amen. So tinuturuan tayo dito ni Lord na magkaroon tayo ng joy and peace sa pagbibigay natin kay Lord ng talents natin, ng biyaya din na meron tayo, di ba? Yun yung gustong sabihin sa atin ni Lord. So sabi pa nga dito, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. So pray po tayo. Yes, Lord, the Heavenly Father, Lord God, we thank you, Panginoon, for this night, Lord God, for this prayer night, Lord God, that we felt again your presence, Lord. Thank you for comforting us, Lord God. Thank you for your protection. Thank you for your guidance, Panginoon. Minsan mga pasaway man kami, Lord God, we want the forgiveness, Lord God, nung may kami nakapatawaran sa iyo, Panginoon. Dahil may mga bagay pa rin kaming ginagawa, Lord God, although we are Christian, Lord God, pero ayun, Lord, linisin mo po kami, Panginoon. And Lord, maraming salamat din, Lord God, sa mga biyayang pinagkakalob ninyo sa amin, yung trabaho, yung mga business, Lord God, and yung studies, Lord God, na meron kami, Lord God, na nagagawa namin lahat ng to, Panginoon. And Lord, thank you sa opportunity, Panginoon, na kami yung pinili ninyo, Lord, at kami tinawag ninyo para mag-ministry sa inyo, Panginoon, Lord God. Thank you, Lord, for the blessings na binigay ninyo, Lord God, sa amin. And thank you, Lord, for the joy and peace, Lord God, na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon, Lord God. I pray, Panginoon, for this night, Lord, na kayo po, Lord God, ang siyang mamuno sa amin. And bigyan niyo po kami, Panginoon, ng magandang pahinga, Lord God, sa gabi na to, Lord God. And Lord, we just want to surrender everything to you, Lord God. And we just want to acknowledge you, Lord God, that you are our God, Panginoon. And sa inyo na po, Lord God, lahat ng papuri pa sa salamat sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. Praise God. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo para sa ating pagwawakas. Ayan. Sige po. Hallelujah. Let's all pray for our closing. Amen. Heavenly Father, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa oras na to, Father God. We thank you for your ever presence, Panginoon, your love, your guidance always, Father God, sa bawat isa. Salamat sa presensya mo at buhay mong pangako at salita sa aming lahat, Panginoon, na siyang patuloy naming pinangahawakan, Father God, especially in the season, Father God, of appreciating and recognizing, Panginoon, the freedom you have given us, Panginoon. Lord, salamat dahil alam namin that this freedom that we had and experiencing, Panginoon, is because of you alone, Father God. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na i-utilize to, Panginoon, gamitin, Panginoon, sa kung paano mo ito nais namin gamitin para sa ikalulugod ng iyong pangalan at ika-advance, Panginoon, ng iyong kingdom, Father God. Salamat po sa puso at buhay ng bawat isa na patuloy, Lord, na nananalig sa kapangyarihan, Panginoon, ng pananalangin at sa iyong salita, sa iyong presensya at sa iyong mga pangako, Panginoon. Right now, Father God, we just wanted to surrender, Father God, everything, Lord, na dinadala namin, Panginoon. And patuloy, Panginoon, na sa lahat ng bagay na to, ikaw lamang, Panginoon, ang siyang dakila, buhay at totoo, Panginoon. At kaya mong
i-overcome, Panginoon, lahat ng bagay na to, Father God, because you are powerful, you are sovereign, you are in control, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo namin itinataas at dinudulog, Panginoon, ang natitirang oras ng araw na to, Father God. And we pray for more strength, Father God. We pray for more faith, Panginoon, peace, Father God, grace and mercy coming from you, Father God. And we pray, Panginoon, na ikaw lamang ang siyang mapapurihan at papasalamatan ng aming mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pagpalain po ang bawat isa.